Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay tungkol sa kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay nakapagsasanay sa pagiging mapagpakumbaba sa pamamagitan ng regular na pananalangin, kusang pag-amin sa mga nagawang kamalian, at pagkilala na lahat ay magkakapantay-pantay o walang nakahihigit sa isa't isa. Mga layuning pampagkatuto. Una, nakapagpapahayag ng mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kanilang ugnayan tungo sa paglilingkod sa iba. Ikatlo, na isasakilos ang mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Bago tayo magsimula sa ating aralin, sagutan muna natin ang mga gabay na tanong tungkol sa mga kilos na iyong napansin kapag kayo ay nasa loob ng bahay-sambahan. Ang kababaang loob ay pagkilala ng sariling kakayahan at kahinaan. May paniniwala na ang kababaang loob ay isang kahinaan. Ngunit, iba ito sa pagpapakababa. Ang kababaang loob ay makatutuhanang pagkilala sa sarili na walang pagkukumpara sa iba at pagyayabang. Nagdudulot ang tunay na pagkilala sa sarili sa pagtanggap sa sarili at kahinahunan ng pag-iisip. Bunga ito ng pagkikipag-ugnay sa Diyos, sariling kamalayan, at mabuting pagkilala sa kapwa. Kagaya ng pananampalataya, ang kababaang loob ay nakikita sa ating asal at gawa. Sa mga Kristiyano, ang kababaang loob ang daan tungo sa kabanalan at pananampalataya. Ayon sa aral ni Jesus, ang kababaang loob ang nagpapakita na ang isang tao ay bukas sa Diyos at sa tao. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng kababaang loob. Nagpakababa siya sa paglilingkod at pagbibigay ng kanyang buhay para sa ikabubuti at kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kababaang loob ang nararapat ding asal ng mga Muslim. Ang isang Muslim ay nagpapakumbaba at nagpapailalim sa kalooban ni Allah. Sa mga Hindu naman sa India at ibang lugar sa Asya, ang kababaang loob ang nagpapakita ng dunong ng isang tao. Ang pagsamba at pananalangin ay nanggagaling sa pagkilala na nakakataas at makapangyarihan ang Diyos. Napagtatanto ng mananampalataya na siya ay abang lingkod ng isang mapagmahal at banal na Diyos. Kaya ang taong may mabuting ugnayan sa Diyos ay may pagkilala ng sariling kakulangan, kahalagahan, at kakayahan. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay daan sa pagtanggap sa sarili. Ang pag-amin at pagkilala ng pangangailangan sa Diyos ay nagbibigay daan sa kagustuhang maging maka-Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos. Narito ang mga mabubuting dulot ng kababaang loob sa tao. Una, ang kababaang loob ay nagpapabuti at nagpapalalim sa relasyon sa Diyos at kapwa. Lahat yata ng tao ay ayaw sa taong mayabang. Pangalawa, ang kababaang loob ay nagbubukas sa damdamin at isip sa dunong, kapangyarihan, at pagmamahal ng Diyos na maghari sa buhay ng isang tao. Pangatlo, ang kababaang loob ay nagbibigay daan na mapansin at mapuri ang kabutihan at kagandahan ng pagkatao ng mga taong nakakasalamuha sa araw-araw. Kung may pagpapakumbaba, ang pag-iisip ay hindi nakatuon sa sarili. Ito ay nagpapalalim ng pagkakaibigan at ugnayan sa kapwa. Nakikita sa iba ang kagalingan at kakayahan. Ikinatutuwa ang kagalingang nakikita sa iba dahil ito ay nakakabuti sa pamayanan. Pang-apat,
Ang kababaang loob ang nagbibigay daan para sa pagiging mabuti at mapaglingkod na pinuno. Ang pinunong mapagpakumbaba ay nakakakita ng pangangailangan ng iba. Nag-uudyok ito sa kagustuhang makapaglingkod sa kapwa. At panghuli, ang kababaang loob ay nagpapatatag sa ating loob. Nanggagaling ito sa pagkilala na bawat isa ay may iba't ibang kakayahan at hindi kaagaw. Kahit ano ang sabihin ng iba, ang taong may kababaan ng loob ay matatag ang pagkilala sa sariling kakayahan at pag-amin sa kakulangan. Zakon, kung aling kilos at asal ang totoo para sa iyo. Ang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Ngunit ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Ito ang tinatawag na patayo at paalang na dimensyon ng ating pananampalataya. Sinasabi sa Biblia, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Makikita natin sa talatang ito ang patayo o ang nakatuon sa Diyos na dimensyon ng pananampalataya, ang buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, naman ang paalang na dimensyon. Ito ang ukol sa pakikitungo sa kapwa. Ang dalawang dimensyon na ito ay hindi mapaghihiwalay. Ibig sabihin, kapag mabuti ang pakikipag-ugnay sa Diyos, mapagmahal, at makatarungan din ang mga gawa sa kapwa. Hindi pwedeng sabihin na maganda ang kaugnayan sa Diyos ngunit hindi maganda ang kaugnayan sa kapwa. Ang pagkamapagmahal at makatarungang buhay ng isang tao ay nagpapahayag lamang na mabuti ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Ang dalawang dimensyon ng pananampalataya ay laging magkakasama. Ang mabuting kaugnayan sa Diyos ay nakikita sa mabuting pakikitungo at gawa sa kapwa. Makikita din ito sa 10 utos. Ang unang pangkat ng mga utos ay ukol sa kaugnayan sa Diyos. Ang ikalawang pangkat ng mga utos naman ay ukol sa kaugnayan sa kapwa. Sa makatuwid ang pagpapakumbaba at pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos ay siya rin namang nagiging batayan ng ating buhay at gawa sa kapwa. Ang pinakamagandang paraan ng paglinang ng pagpapakumbaba ay pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsamba. Kasama na rito ang pagninilay-nilay. Ang taong mapagnilay-nilay ay natututo ring makinig sa kapwa, bata man o matanda. Dapat matutong manahimik at magpagsuri sa sarili at sa ating naririnig at natututuhan. Sa ganitong paraan, nabibigyang halaga at pansin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Natutuhan ding makibagay at makiramdam sa iba. Nabibigyan ng panahon at pansin ang mga bagay-bagay sa paligid at dahil dito na ilalagay sa tama ang pag-uugali at buhay. Isulat ang pataas kung ang gawa ay may kaugnayan sa Diyos at paalang naman kung ito ay may kaugnayan sa tao o kapwa. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang aspekto ng pag-unlad sa personal na buhay. Sa pagpapakumbaba, naipapakita ang pagpapahalaga sa kapwa. Naiwawaksin nito ang pagkamakasarili,
At dahil dito nabubuksan ang pintuan para sa mas magandang ugnayan at pagkakataon. Narito ang ilang mga pamamaraan para masanay at mapanatili ang kababaan ng loob. Una, pagsusuri ng sarili. Alamin ang sariling kakayahan at limitasyon. Alamin at tanggapin ang mga aspekto na nangangailangan pang pagbutihin. Pangalawa, pagtanggap sa puna. Makinig at huwag matakot sa mga puna mula sa ibang tao. Ituring ang mga ito bilang pagkakataon na mapabuti pa. Pangatlo, pagtulong sa mga nangangailangan. Sanayin ang sarili sa pagtulong at suporta sa iba na walang hinihintay na kapalit. Pang-apat, pagpapatawad. Matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng pag-unawa at pagpapakumbaba. Matuto ding tumanggap ng pagkakamali. Panglima, pagkilala sa kontribusyon ng iba. Kilalanin ang mga tagumpay at kontribusyon ng iba. Huwag ipagmayabang ang sariling tagumpay. Pang-anim, pagpapahalaga at pagpapasalamat sa simpleng bagay. Huwag kaligtaang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay sa buhay. Ang pagkain sa hapagkainan, ang tubig na ginagamit, ang hanging libre at bagong araw tuwing umaga. Panghuli, pagmumuni-muni o pagninilay-nilay. Ang pagkakaroon ng oras sa pagninilay-nilay sa bahay-sambahan man o pag-iisa ay nagbubukas sa ating isip at puso sa mas malalim at malawak na kaalaman. Basahin, unawain, ipagpalagay ang iyong sarili sa sitwasyon at sagutin ang tanong. Bumuo ng maikling sulat ng paglalarawan sa sariling kakayahan at pangungumpisal ng kahinaan na may pagsasaalang-alang sa kinabibilangang pamayanan. Maaaring kay Jesus o sa isang malapit na kaibigan na nakakaunawa, nagmamahal, at magpapatawad sa iyo. Isulat sa unang talata ang iyong kakayahan gayon din ang kahinaan na kailangan mong baguhin. Sa ikalawang talata naman ang mga gagawin mo para mapabuti ang kahinaan para sa ikabubuti ng pamayanan. Rubric para sa pagsusuri. Hanapin at bilugan ang mga salitang ugnay sa dimensyon ng pataas at paalang ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Magtala ng 5 pinakamahahabang salita sa puzzle at isalaysay ang kahalagahan at kaugnayan nito ukol sa pananampalataya at pakikitungo sa kapwa.